Nakita na po yung slide ko. Yes, sir. Visible na po. Ano po? Thank you. So good morning po sa inyong lahat. Isang malusog na umaga sa inyong lahat. For again po, ako po si Radian Galang, Supervising Senior Infection Prevention Control Nurse ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital. So alam naman natin kung gaano ka-importante ang pag-iwas sa infection, lalo-lalo ng sa mga panahon ngayon na alam naman natin na mabilis kumalat ng mga infection. So isa sa mga ang pinakasimple at pinaka-epektibong paraan para maiwasan ang pagkalat ng infection ay yung tamang paghuhugas ng kamay. So yung lecture ko or yung aking discussion ay title niya is Hands Up for Safety, Clean Hands Save Lives. So ano ba yung mga objective ko sa araw na to? Una is to understand the importance and benefits of hand hygiene in preventing infections and promoting public health. Second, to learn about the various practices and methods involved in proper hand hygiene, including washing and sanitizing techniques. Identify the key times and situation when hand hygiene is crucial to prevent the spread of germs. Discover the World Health Organization guidelines defining the critical moments for healthcare workers to practice hand hygiene. Number five is to master the detailed steps required to effectively wash hands and eliminate harmful microorganisms. And number six, to explore the best practices and strategies to maintain effective hand hygiene, ensuring maximum protection and compliance. So July 7 po to 12, we celebrate the National Infection Prevention Control Week with the team IPC Champions leading the way to safer healthcare po. So lahat tayo ay pwede maging IPC champions for us just to follow simple infection prevention and control protocols. So sabi nga dito, reminder, the most important way to prevent transmission of microorganism and infection is to do hand hygiene. So ano ba yung rationale? Bakit kailangan natin mag-hand hygiene? Sabi dito, potential risks of transmission of infection to the patients. Hindi lang sa patient, pati din sa community. Possible, if hindi tayo naghugas ng kamay, pwede din mag-spread yung infection sa community o sa mga bahay-bahay natin. Number two is potential risk of healthcare workers, colonization, or infection by organism acquired from patients. Pwede maipasa ng mga pasyente papunta sa mga healthcare workers natin yung sakit if hindi naghugas ng kamay yung mga healthcare worker natin after nila tignan ang ating mga pasyente. And pwede din magkaroon ng morbidity or mortality and tumataas yung cost ng sinatawag nilang healthcare-associated infection kapag hindi tama ang paghuhugas natin ng kamay. Ang sabi dito, 80% of the infection are spread by dirty hands. So, di ba, 80%, ganun kalaki ang percentage na pwede maipasa ang infection if madumi ang ating mga kamay. Second is para 99,000 na patient ang namamatay dahil sa healthcare-associated infection. And sad to say, some of the reason or rationale sa pagkalat ng healthcare-associated infection ay yung hindi tamang paghuhugas ng ating mga kamay. And talagang approximately one of every 20 hospitalized patient pwede magkaroon ng healthcare-associated infection. And healthcare-associated infection account for I estimate 1.7 million infections per year sa buong mundo. So ganun ka-importante, ang simpleng paghuhugas ng kamay ay pwede maiwasan ang mga sakit na to. Okay? Based po sa DOH National Standards in Infection Control for Health Facility, mayroon tayong mga different standards. And sa isang standard na yan, kailangan meron tayong mga polisiya tungkol sa mga basic IPC practices. Kung mapapansin nyo, laging una sa basic infection control guidelines policy procedures, dapat meron tayong polisiya regarding the hand hygiene. Ganun ka-importante talaga ang hand hygiene. Next po, ano ba yung definition ng hand hygiene? Kasi akala nila, ano bang ibig sabihin kapag hand hygiene? Yung ba yung paghuhugas ng kamay na may gamit na sabon at tubig or pag alcohol lang or yung mga gel na mga alcohol ang ginagamit natin? So yung hand hygiene is performing hand washing, antiseptic hand wash, alcohol-based hand rub, and surgical hand hygiene or antisepsis. Yung hand washing naman, ito yung paghuhugas ng kamay with plain na sabon at saka ng tubig. Yung antiseptic hand wash naman is washing hands
with water and soap or other detergents containing an antiseptic agent. Yung alcohol-based hand rub, ito yung rubbing hands with alcohol-containing preparations. Then yung surgical hand hygiene, antisepsis. Ito naman yung hand washing or using an alcohol-based hand rub before the operations by surgical personnel. So kapag naoperahan, ang tawag doon ay surgical hand hygiene o antisepsis. Then ano ba mga kailangan natin for us to perform hand hygiene? Of course, kailangan natin ng clean running water, ng sabon, ng paper towel, or ng uh, towel, sink, mga posters, and trash bin, all alcohol. Bakit importante yung, especially sa mga hospital na mayroong posters, yung bawat sink? Kasi kailangan masunod ng healthcare workers yung tamang paghuhugas ng kamay or paano ba ang proseso or step by step ng paghuhugas ng kamay or pag-alcohol natin. Kasi meron talaga siyang tamang step or procedure yung pag-hand wash natin. So ito po yung 5 moments of hand hygiene. Ano ba yung 5 moments of hand hygiene? Ito ay galing sa World Health Organization. Yung 5 moments of hand hygiene, ibig sabihin po, ito yung mga moments na kailangan mo maghugas ng kamay or mag-alcohol kapag may ginawa ka for the patient. For example dyan, number 1 dyan is the before touching a patient. Number 2 is before clean and aseptic procedure. Number 3, after body fluid exposure. And number 5, after touching patient surroundings. So, ibig sabihin po, kapag ginawa mo yung mga procedure na yan, kailangan mo maghugas ng kamay or mag-hand rub ka. Reminder lang po na ang paghuhugas ng kamay or pag-alcohol ay may mga specific po yan. For example, kapag madumi talaga or may visible na dumi, hindi po pwede mag-alcohol lang. Kailangan maghugas talaga ng kamay na may tubig tsaka ng sabon. Kasi wala din pong parang effect yung alcohol kapag naman may visible soil or dumi naman yung mga kamay natin. Sa aming institution po, parang i-launch namin, mayroon kami ginawa the 7 moments for hand hygiene in the workplace. Ito naman po yung mga sa offices. For yung 5 moments of hand hygiene based sa WHO po, ay more likely sa mga nurses, sa mga doctors, o sa mga merong hinahawakang mga pasyente. Pero importante din naman po yung hand hygiene sa mga office personnel namin. So, nagde-develop po kami ng 7 moments for hand hygiene in the workplace. Kasama po dyan yung parang each time you use the restroom, before and after staff or team meetings if food is served, after reading a newspaper, a magazine, or papers, nag-review ka ng mga documents, then before and after your lunch, after using colleagues' keyboards, especially kung nag-share kayo ng mga keyboards or computers sa offices, then before and after meet and greet activity in your offices, and when using shared office equipment like photocopies, phones, kailangan din ng maghugas ng kamay or mag-hand rub or yung pag-alcohol lang po. So sa bahay naman, kailan ba mag-hand wash? Kailan din mag-hand rub? So mag-hand wash ka or maghugas ka ng kamay using sabon at saka tubig, syempre before eating or preparing the food. Importante po, especially sa preparing of food. Pwede tayo magkaroon ng food poisoning if madumi yung kamay, then nag-prepare tayo ng food. Then number 2 is after using the restroom. It's very essential to remove germs that can spread to surfaces or other people. Especially po yung mga restroom naman natin are shared restroom. Next is when hands are visibly dirty. Washing with soap and water is the most effective for removing dirt dirt in the hands. Number 4, after touching animals or animal waste. Next is the after blowing your nose, coughing, or sneezing o yung cough etiquette na sinasabi. Next is the after handling garbage or trash. Sorry. Then yung hand rubbing naman, when soap and water are not available, after touching public surfaces such as door, handles, elevators, buttons, and handrails to immediately reduce germs. So, importante pa rin po na magdala tayo ng mga alcohol sprayer na nasa bag natin, especially kung magmamall tayo or pupunta sa mga public places. Next, before and after visiting a hospital or healthcare setting and after shaking hands or close contact with the people. Especially ngayon po, di natin alam na marami mga infection na pwedeng makuha, especially sa simpleng pagkakamay lang sa mga kilala nating tao. So, sabi nila, ito yung tamang steps ng paghuhugas ng kamay natin. So, effective daw yung mag-reduce ng germs on the hands
kapag daw yung hand washing ginagawa natin ng 40 to 60 seconds. So sabi ba, kanta ka ng dalawang happy birthday, di ba? Ganun yung sinasabi ng iba. So, ito po yung ito po yung tamang step ng paghuhugas ng kamay. Ayan po. Duration po nito is 40 to 60 seconds. So panoorin natin yung tamang paghuhugas ng kamay. So una po, wet hands with water. Number 2, apply enough soap to cover your hands. Number 3 is rub hands palm to palm. Then rub right palm over left dorsum with interlaced fingers and vice versa. Tapos po, palm to palm with finger interlace. Then back of the fingers to opposing palms with finger interlock. Then rotational rubbing of left thumb clubs in a right palm and vice versa. Rotational rubbing backwards and forwards with club's finger on the right hand in the left palm and vice versa. And then rinse hands with water. Then you get the paper towel or your towel sa bahay. Then yung paper towel na yon or yung towel, yung pagsara natin sa ating faucet. Kasi bakit yung tama ay yung pagsara natin sa faucet? Kasi nga malinis na yung mga kamay natin. Kasi madudumihan lang kung hawakan din natin yung yung pag-on ng faucet natin. So yung tamang step by step na paghugas ng kamay. Mamaya papakita namin bakit kailangan ganun yung step by step natin. So how to hand rub naman? Ito yung parang pag-alcohol lang. Kung yung pag-hand wash ay 40 to 60 seconds, yung pag-hand rub naman o paggagamit ng alcohol ay 20 to 30 seconds lang. Ang rationale po doon ay dahil mas mabilis matuyo ang alcohol natin. So, mas mabilis siya na dapat gawin yung step na to within 20 to 30 seconds lang. So, paano ba yung step? Same lang ng kanina na paghugas ng kamay. So, parang yung from step 2 to step 8 po ay same lang naman sila ng hand washing kanina. So, ito yung rationale, bakit kailangan gano'n yung step ng paghuhugas ng kamay. So, kung makikita niyo po yung mga red spot dyan, yun yung commonly na nakakalimutan or nami-miss kapag mali yung step ng paghuhugas ng kamay natin, yung red. So, possible, pwede din sumiksik yung mga germs dyan. Kaya importante talaga na to follow yung tamang step ng paghuhugas ng kamay. Okay? So may mahirap siya, pero syempre masasanay ka na rin kahit naman ako, kahit nga sa bahay ay ginagawa ko yung tamang step ng paghuhugas ng kamay dahil nga alam ko gaano ka-importante talaga ito. So ano ba yung common reason sa isang health institution, bakit nakakalimutan or mababa yung compliance ng hand hygiene? Syempre una dyan, inaccessible hand hygiene supplies. So walang alcohol, walang mga tissue, walang sabon, or minsan na-out of stock yung mga supplies nila. Number 2 is skin irritation caused by hand hygiene agent. May mga empleyado po kami na nagkakaroon ng mga skin allergy kapag hindi tiyang sila dun sa mga products na binibili namin. So, we coordinated with the procurement unit and we make sure yung mga possible na mga nag-register sa amin na may skin irritation sa specific na ingredient ng sabon, ay iniiwasan namin parang i-procure sila. Kasi nga, we also need to protect we need to also consider the safety of our employees. Next, hand washing and hand hygiene products thought to be harmful to the skin. May mga paniniwala na kapag ginamitan natin ng antiseptic or may mga chemical yung kamay natin ay pwede silang makasira sa skin natin. Next, priority of care. The patient needs to take priority over hand hygiene. May mga, syempre hindi maiwasan na mataas yung ratio namin or mataas yung census namin ng mga pasyente. May mga staff na nakakalimutan na mag-hand hygiene or mag-hand rub in between na sa mga patient namin. For example, pupunta sa isang patient dahil na toxic siya, dami niyang pasyenteng hawak, hindi na siya nakakapag-hand hygiene sa next patient niya. Dapat each patient contact and maglilipat ka man sa other patient, kailangan perform hand hygiene pa rin. Next is the lack of knowledge of the guidelines. So, sa amin naman po ay we continually empower and educate our staff regarding the importance or mga guidelines natin in terms of our hand hygiene compliance or practices. Next, lack of feedback to encourage compliance. Ito yung parang hindi nila alam kung gaano ka-importante or ano mga data na meron kami
na gaano ka-importante talaga yung hand hygiene. For example, dyan, we feed monthly or hindi man monthly, kapag may nakita kaming possible na suspect ng healthcare-related infection, we always, parang nag-investigate na kami ng mga staff namin sa Infection Prevention Control Unit namin regarding some compliance like CIPC compliance and the hand hygiene compliance. Then we compare, mababa yung hand hygiene nila. Ang hand hygiene compliance nila, kaya pala tumataas yung high nila. So, we educate them na we feedback them kaya meron kayong healthcare-related infection kasi mababa ang compliance nyo sa hand hygiene. Next, insufficient time for hand hygiene. Parang kanina yung priority of care. Kadami ng pasyenteng hawakan niya, nakakalimutan nila na hand hygiene. Next is the forgetfulness. Yan, minsan nakakalimutan daw, pero parang naman, imposible naman sa loob ng 8 hours, makakalimutan natin talaga hand hygiene. So, we also remind our staff, parang teamwork to, na kapag nakita mo si healthcare worker, na kasama mo na healthcare worker, hindi pa nag-hand wash, tapikin na siya tapos sabihan na mag-hand wash na. And some of our units talagang mga hand hygiene champion unit namin ay gumagawa ng paraan to remind our staff regarding hand hygiene. Like yung isang unit ay nagbe-bell sila. Kaya kapag nag-bell sila, lahat sila kailangan mag-hand wash or mag-hand hygiene. Yung ibang ICU naman namin ay nag-alarm clock talaga sila every hour. Yung iba naman, mayroong isang staff, yung nursing attendant nila sa ICU or sa mga unit nila, meron siyang hawak na placard na nag-remind, please wash your hands or to do hand hygiene na. Umiikot siya sa mga staff doon. So, continuous reminders and mga teamwork lang para hindi makalimutan ng mga staff namin to do hand hygiene. Next, high workload and understaffing. Very reality sa mga government hospital. But then, we emphasize na kahit na gano'ng kadami yung work mo, importante talaga mag-hand hygiene. Next is lack of scientific information about healthcare-related infection rates. So, malaki ang connect ng healthcare-related infection rate din po sa hand hygiene compliance. So, we analyze them, then we parang pinipresent namin sa mga unit head or sa mga infection prevention control link nurses namin sa mga ward kung paano yung naging problem nila kaya nagkakaroon sila ng mga healthcare-related infection dyan. Majority ng problem dyan is the hand hygiene compliance. So, paano ba namin nagmo-monitor ng hand hygiene compliance in our institution? So, our hand hygiene compliance, we monitor them through alcohol hand rub utilization. Paano ba yung alcohol hand rub utilization? So, according kasi sa WHO, kailangan parang 10 liters of at least 10 liters of alcohol para in a day sa isang 1,000 bed capacity na hospital. So we coordinate with our central supply room dito. Parang binibigyan kami ng data, ilan ba ang galon ng alcohol ang nakukuha namin every day. And then we analyze them. So as of now naman, namimit naman namin yung requirements ni WHO in terms of alcohol hand rub utilization. Next is technology monitoring. May mga high-tech na mga monitoring ng technology. For example, dyan yung mga hand rub parang station na kapag nag-hand rub doon yung staff, parang minomonitor niyan, nag-aano sa computer na ito yung mga tao, ilang tao ang nag-hand rub or kumuha ng alcohol dun sa machine na yon. May mga ganung technology na. May iba mga parang parang ano na yung mga card na parang mag-hand hygiene ka tapos swipe mo yon bago bago ka makakuha ng alcohol dun sa mga hospital na yon. Next, the healthcare-related infection rates. Ayan, kapag mataas ang infection rate, ibig sabihin mababa ang compliance ng hand hygiene. Kapag mababa ang healthcare-related infection, mataas ang compliance ng mga staff natin in terms of hand hygiene. Next, patient and watcher as observer. So we also ask, kami mga infection control nurses, i-interview din namin yung mga patient. So we ask them, na-observe nyo ba na nag-uugas ng kamay o nag-alcohol yung nurse nyo or yung doctor nyo or yung medtech nyo bago kayo kuhanan ng dugo, bago kayo i-BP or bago kayo tignan? Ayan, minsan nag-interview kami sa mga patient namin. And meron kaming parang dinotch sa isang unit na parang yung passport to zero high, para siyang passport style na posters. Then magtatatak doon yung mga patient namin o patient relative. Kapag
green ang tinatak, ibig sabihin, nag-hand hygiene siya. Kapag red ang tinatak, ibig sabihin, hindi nag-hand hygiene yung mga empleyado namin nung pumunta sila doon. Tapos pipirma doon yung mga relative or yung patient para we also monitor yung mga customer feedback namin in terms of our hand hygiene compliance monitoring. Then pinaka gold standard is direct observation of the practice. So yan, kung makita mo yung nurse na parang nakatutok yung baril sa doctor, ay yun, direct observation siya. Tinitignan namin, minsan nakaupo kami sa nurse station, ino-observe namin yung mga staff namin, and then tingnan namin kung yung 5 moments nila pag pumunta sa patient, nakita ba namin sila nag-hand-rub? Nakita ba namin sila nag-hand wash? Then, minomonitor po namin yan using our mga monitoring tool namin. So, sa mga facility, ayan, parang nakikita kasi namin, parang yung wearing of gloves, parang masyadong na overuse yung mga wearing of gloves natin sa mga health facilities natin. Kasi yung iba, parang nag-chart lang, naka-gloves. Yung iba, parang mag-BBP lang, naka-gloves. Pero may mga indicators na kailangan, doon lang tayo pwede mag-gloves. So sabi nga dito, wearing gloves doesn't replace the hand hygiene. So better pa rin na mag-hand hygiene tayo. Sabi dito, clean hands before a task requiring gloves and upon removal. So hindi ibig sabihin po na mag-gloves ka, hindi ka na mag-hand rub o hindi ka na mag-hand wash. So before ka mag-gloves, kailangan mag-hand rub ka pa rin at kailangan or maghugas ng kamay. And upon removal, kapag tinanggal mo na yung gloves, kailangan mag-hand wash pa rin or mag-hand rub ka. Kung wala namang visibly soil yung mga kamay mo. Yan. Sabi dito, germs can get through gloves due to, yan, kung hindi ka nag-hand hygiene, mag-gloves ka lang bigla, pwede pumasok doon yung mga microorganism o yung mga bacteria. Kasi nga, minsan, mababa yung quality ng gloves natin, then mayroong napupunit, and then minsan dahil sa mga activity natin, medyo lumuluwag or medyo napupunit yung mga gloves din natin. Sabi dito, medical gloves can be worn indefinitely between task and patient. So yan, minsan kasi may nakita tayo na parang yung isang pair of gloves niya, yun yung gagamitin niya sa buong pagmimeds niya or sa buong pagtitingin niya sa mga pasyente natin. Pero dapat po, medical gloves are designed for single use. Change gloves each patient. Or kung hindi naman contact precaution yan, wala namang ibang transmission-based precaution yan, maghugas na lang ng kamay talaga or mag-alcohol na lang tayo kaysa naman mag-gloves pa tayo na possible yung source ng transmission ng infection sa mga pasyente natin. Remember that not changing gloves and cleaning hands after body fluid exposure can lead to cross-contamination and potentially to infection, according to the WHO. And then, yung environmental impact din. The use of medical gloves are treated as infectious waste. So, excessive medical gloves impacts the environment. So, kasi nga po, tapon tayo ng tapon, yan. We need to save we save lives and the environment. You just clean your hands, sabi nga nila. So, wag naman tayo mag-overuse ng mga gloves natin. Just clean your hands talaga. Depende na lang kung meron pang mga ibang transmission-based precaution ang mga pasyente natin. Okay? Sa institution namin, we have the 20 Seconds Project. Ito yung project namin in terms of improving our hand hygiene compliance to our employees. Ayan, we launched them parang 2 years ago. Yan. So, una namin ginawa, we distribute alcohol sprayers sa mga NA, sa mga nurses, sa mga iba pa mga health workers namin sa aming institution. So, kung makikita nyo dun sa aming sprayer, may nakalagay dyan, 20 seconds save lives. Disinfect your hands to remind our staff to do hand hygiene talaga. Then we follow the 5 multimodal approach, the build it, teach it, check it, sell it, and leave it. So, ayan, for the build it or system change, we make sure that we have a policy in terms of hand hygiene, terms of our hand hygiene. Then we improve our facility. Kung mapapansin nyo pagpunta po sa JBL, ay meron na po mga hand hygiene facility sa labas ng elevator, sa loob ng mga elevator namin to encourage also our watchers, relatives, and patient to do hand hygiene. For us, parang kasi kung sa doon ay madumi yung kamay, ay pwede mag-transmit ng mga infections. Then, for the teach it, we educate or we continuously
educate our healthcare workers in terms of our hand hygiene practices. We do seminars like Grace at Work, the basic infection prevention and control. We also have a online basic infection prevention control orientation na nandun yung hand hygiene. Then we continually do the return demonstration sa aming mga seminars. Then pumupunta kami sa mga ward, we call it the IPC caravan. Ito yung mga pumupunta po kami sa mga ward. We teach our employee to do what's a proper technique in hand hygiene, waste segregation, and the cough etiquette, and the cleaning and disinfection of their offices. So, lagi namin dito yung proper way of the hand hygiene. Kung makikita yung mga sa mga pictures. And we also do health teaching to our patients. Yan, kung makita nyo po, tinutukan namin sila yung proper way ng hand hygiene, yung importance ng hand hygiene. Then we provide them an hand hygiene kit para magamit nila sa stay nila sa hospital namin. Then third, the check-it and the monitoring. So ito yung ginagamit namin pong parang monitoring tool, yung speedy audit. Ito yung tinatawag namin parang ito yung ginagawa namin, yung pipindutan na namin kung anong moments ng hand hygiene ang ginawa nila. For example, pumunta ba siya sa patient? So 5 moments number 1 yon. So check lang, pipindutin lang namin kung nag-wash ba siya or nag-hand rub or hindi. So, magbibigay na siya ng data sa amin nun. Kapag nagbigay siya ng data, ma-analyze na namin, pwede na namin sabihin sa mga youth nila, oy, mababa yung compliance siya kasi ito yung nakita namin. Next, we also do the on-the-spot checking of the hands of our employees. Ayan, kung makita yung mga parang blue light, and check namin yung hands nila, kung binibigyan namin sila ng lotion, tapos papahugas namin ng kamay, tignan namin kung proper technique ba ang ginawa nila. And then check namin siya kung nawala ba talaga yung mga debris sa mga hands nila. Ayan, isa sa mga senior infection control nurse namin ang gumagawa niyan. Then sell it. We continuously reminds and communicate to our employee. Yan. Sa lahat ng computer ni JBL po, meron pong kaming output messenger na tinatawag or para siyang messenger. So, every day, nagpa-pump up siya. Parang seconds, save lives, clean your hands, it hand washing and hand rub time. Yung iba po, may isang hand hygiene officer na tatayo or hand rub time na. Gaganon po siya. Yung iba naman nagbe-bell, yung nabanggit ko po kanina, para lang to make sure yung reminders namin sa mga computer or sa mga employee namin ay nagagawa din. And we also, parang naglagay kami ng mga wallpaper sa mga elevator namin. Yan, to remind clean hands, save lives, wash your hands. Yan, para lang ma-remind lahat the importance of the hand hygiene po talaga. Then last is the Live It o yung parang safety climate, culture change, na may mga sumusuport na, yung mga empleyado gumagawa na ng paraan to improve the hand hygiene. Isa dyan yung ginagawa namin, yung parang recognize namin yung mga unit na talagang gumagawa ng mga programa nila in terms of hand hygiene. We recognize the hand hygiene heroes or the hand hygiene champions monthly during our flag ceremony. And then po, pumupunta din kami sa mga community. Yan, pumupunta kami sa mga schools, especially sa mga elementary schools na we all know yung mga bata talaga mabilis magkahawa ng sakit, 'di ba? Especially, 'di ba, parang nagkakaroon tayo ng mga outbreak ng hand, foot, mouth diseases. So we teach them how to wash their hands and mga basic infection prevention and control para maiwasan nila yung pagkalat na or pag-transmit ng mga infection sa mga schools nila and sa mga community. We also do sa mga barangay healthcare center yung mga teaching namin in terms of hand hygiene and basic infection prevention and control. Yan. Nagbibigay din kami ng mga alcohol sprayer and hand hygiene kit sa kanila. Then we also conduct din parang TikTok contest sa aming institution na parang to promote hand hygiene. Tulad nito, yung parang TikTok, ito yung nanalo last year na outpatient department. Pinapakita nito na gaano kabilis kumalat yung infection. Ayan. Na simpleng parang paghiram lang ng ballpen and then pagpusot ng mata, ayan, kumalat na yung mga infection. Then, kapag nakalat sa infection, yan, tuloy-tuloy na yung ating pag-transmit ng infection kapag hindi tayo nag-hand rub. Ayan. Hanggang sa lahat na dumami na nagkakaroon ng mga infection, di ba? Simple pagpasa-pasa lang ng ballpen or pagpasa ng papel ay nagkakaroon ng transmission ng infection. Ayan. Hanggang dumating si Mr. Washi o si Super Washi. Ayan, para turuan yung mga staff o yung mga pasyente na magkaroon, gawin ang
proper hand hygiene or hand rub. Yan. So, ganun ka-importante po talaga ang hand hygiene. Then, in our celebration, in our National Infection Control Week last time po, last July 7, ito po yung mga ginawa namin mga activity to promote the infection prevention and control as with the team, the IPC champion leading the way with safer healthcare. Ayan po yung mga activity namin. The first day po, the first sa flag ceremony namin ay pinasayaw namin yung mga lahat ng empleyado namin. Parang ang tunog po ay yung nanalong hand hygiene jingle contest namin last year, yung hand rub at hand wash. Ayan. Pinakita namin yung parang proper step ng hand hygiene through dance. Na nag-enjoy naman yung mga empleyado namin. Para siyang Zumba, pero hand hygiene yung team namin. Then we award the IPC champions. The IPC champions is the whole JBLMG. So, represent sila ng mga execom nila, mga division head. We recognize them as the IPC champion. The true IPC champions talaga. Kasi sa effort nila, natulungan kami in terms of infection prevention and control in our institution. So, representative nila, yung mga doctors, yung mga admin namin, yung sa hubs namin, sa nursing service, of course, under the MCC and the R Petro. Then we also conduct the parang IPC to the immunocompromised patient. Ito po yung mga meron tayong cancer patient, especially mga pediatric cancer patient. We teach them how to hand wash. Sabi ko nga, let's do the hand hygiene for them. Kasi nga very vulnerable sila, pwede sila mahawaan ng sakit na madali, sila mahawaan ng sakit. So we need to teach them also to do hand hygiene. Then we give them food, alcohol sprayer, hand hygiene kit din. Yan. Tintuwan namin sila yung proper step ng hand hygiene. We also do the battle of the IPC champion. Ayan, isa sa mga tawag dyan, naging task nila ay to arrange the proper step of hand hygiene. Ayan, mga student yan, mga student edition ang ginawa namin. Then we also do the IPC simulation area. Yung simulation area namin, may mga parang challenges. Ayan, kung makita niyo sa picture, may challenges na kailangan i-arrange sila from step 1 to step 11 or step 12 yung proper hand hygiene. Tapos magkakaroon sila ng 12 points. So kapag nakaroon sila ng parang points na yon, pupunta sila sa IPC sari-sari store namin para i-redeem yung price nila. Depende sa points kung ano yung maging price nila. So yan yung sari-sari store namin. And then may konting pa food din, may konting pa chocolates, pa hotdogs, pa french fries, pa popcorn that day na sinuport ng aming management namin because our management talaga ay very supportive in infection prevention and control. Dahil alam nila kung gaano ka-importante ito. Then we award the Infection Prevention Control Hall of Fame. Itong tatlong unit nito ay talagang hindi lang sa hand hygiene, compliance sa mataas, ay sa lahat ng parameters namin in terms of infection prevention and control ay nangingibabaw sila. So we award 3 units, the minor OR, the PICU, NICU, and for the non-medicals, the Office of the Chief Administrative Officer. Talagang makita mo yung mga innovations nila in terms of infection prevention and control ay talagang nakakahanga po. Then we also do the IPCC HESU Mobile Kariton Caravan. We create a parang kariton. This is inspired by the parang mobile cart of the Efren Peña Florida, the CNN Hero Awardee. Parang inspiration namin siya to do this, the IPC HESU Mobile Kariton. Pupunta kami sa mga ward to teach our relative to do hand hygiene. Ayan po, meron talaga siyang sink dyan. And then sa sink na yon ay pwede namin siya i-connect sa faucet. Pwede talaga siya may tumulo na tubig. And then pwede namin siya magpa-return demo sa mga relatives or patient namin. Then meron siyang catchment na tubig doon na pwede namin itapon after namin siya gamitin. So ganun. And then we distribute hand hygiene kit din sa mga relative namin. Then we do also community outreach. Yan, pumunta kami sa isang malayong elementary school sa Mexico po to teach elementary school students po proper hand hygiene and some infection prevention control practices. Then we also provide them hand hygiene kit. Then
parang isa din sa mga collaboration namin in terms of our National Infection Control Week ay yung collaboration namin with our nursing service. Parang nagkaroon kami ng seminar, The Leading to Infection Therapy Excellence, IPC Champions for Healthier Lines for All. Yan. Yan po. So, yan po yung lecture ko regarding the hand hygiene and our celebration of National Infection Control Week last July 7 to 12. So, before to end my lecture po, gusto ko lang i-share sa inyo to, isa sa mga nagustuhan ko talagang quotation. Hindi ko tinanggal yung picture talaga po yan yung mga doktor na nagsabi niyan. Kasi parang naantig ako dun sa sinabi niyo or parang natamaan ako dun sa quotation na to. Sabi dito, the true endpoint of health innovation is not the breakthrough itself. It's delivering that breakthrough to the people who need it most. Transforming ideas into impact and hope into healing. 'Di ba? Sabi nga natin, the ultimate goal of health innovation is not just about making scientific or technological breakthroughs. It's about ensuring these breakthroughs reach and benefit the people who need them most. This involves turning innovative ideas into practical solutions that have a real impact in people's lives, offering healing and hope. Essentially, it's about translating advancement in health into accessible and tangible benefits for the society. Ang sabi nga, sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Again po, good morning and maraming salamat po. Have a great day po. Ayan. 80% of infections are spread by dirty hands. Tama po. And tunay nga Yes. pong ang proper hand hygiene ang isa sa ating mga pangunahing paraan para makaiwas sa sakit. Maraming salamat po, Sir Reden, for explaining these tips and guides on hand washing, especially na may mga kasama po tayo dito ngayong umaga na healthcare professionals. Yan. At kaugnay po ng ating naunang discussion ay mayroon po tayong ilang katanungan dito tungkol sa infection prevention and control. Kaya didiretso na rin po tayo sa ating questions. Ang unang tanong po dito ay, what are the most common modes po kaya ng infection transmission? Although medyo Uh, nabanggit na po natin siya kanina. Ayan. Pero marami talaga mode of parang transmission of infection like direct contact, yung hand-to-hand transmission. Ito yung parang major spreading infection. Talagang kapag hinawakan mo siya or kapag may hinawakan ka ng mga tao, yan, pwedeng mapasa yung infection. Next, the indirect contact. Ito naman, for example, hinawakan mo yung baso ng isang patient, isang coworker. Then yung coworker, may infection ka. Then yung coworker mo, hinawakan yung baso. Possible, may spread of infection kung hindi ka talaga nagugas ng kamay. Another is the droplet transmission, yung pang coughing, sneezing, ganun po yung para kaya we also promote the proper cough etiquette. Yung parang tinuturuan namin yung cover, yung mga ganun-ganun pa kami mga parang ginagawa sa mga students or sa mga pasyente namin sa aming institusyon. Next, the airborne transmission. Ito yung parang um, nasa hangin na yung infection natin. Then, meron tayong fecal oral transmission. For example, yan, sa mga food, especially sa mga food handler natin, especially kung galing sa banyo, tapos hindi nagugas ng kamay, nag-prepare ng food, yan, nagkakaroon tayo ng mga fecal oral transmission or mga contaminated na food and water. So marami talaga, pero pinaka talaga is the direct contact and yung mga yan. So we need to break the chain of infection talaga lagi. So we need to follow IPC practices, especially sabi nga lagi namin sinasabi sa kanila, paulit-ulit kami sa mga staff namin. Kaya paulit-ulit kami, hindi kami magsasawa mag-remind sa inyo na importante talaga yung hand hygiene in terms of infection prevention and control. Yun ma'am. Ayan, thank you po for that, sir. And nabanggit po natin na yung hand washing sa bahay kanina. Yung Yes. question po kasi dito ay, ano-ano po kayang klaseng infeksyon na maaari nating makuha sa ating mga tahanan, lalo na kung marumi yung mga kamay? Yan. Parang marami yan eh. Marami talaga. Household kid harbor virus infection due to the close living condition and shared spaces, di ba? Shared utensil, shared spaces. So common ones include the respiratory illnesses like yung mga cold and flu, di ba? Parang yung mga influenza-like illnesses sa mga community natin. Di ba? Lalo na ngayon, umuulan, mabilis talaga magkahawa-hawa, especially kung nasa isang bahay lang tayo. Pwede yung gastrointestinal infections,
caused by bacteria or viruses, parang can occur through contaminated foods. Yung sabi nga, nagpe-prepare ng food, hindi nagugas ng kamay, si mami, ganun galing sa banyo, pwede maging contaminated yung food natin. And sometimes yung mga skin infections, kasi dikit tayo ng dikit or di tayo yung, especially sa hygiene, kung hindi tayo hindi tayo marunong alagaan sa sarili natin, especially our hygiene, pwede magkaroon ng mga skin infections tulad ng mga athlete's foot, ringworm, pwede ma-spread yun through towels or floors din ng mga yan. Then, yung mga household pets, pwede din yan. Di ba sabi nga, after dapat hawakan yung mga pets natin, maghugas din tayo ng kamay. So, possible yung mga zoonotic infections, pwedeng mapasa sa atin through maduduming mga kamay natin. Yun po, ma'am. Ayan. And for the last question naman po dito, mayroon po bang mga facilities ang Department of Health or ang mga hospitals neto specifically for infection prevention and control? Yes po. Si DOH naman na mandate na dapat mayroong isang parang unit na nagmo-monitor in terms of infection prevention control. Parang they require for each facility at least one doctor and one nurse for a parang level 1 facility to level 2 facility. So na meron tayo dapat infection prevention and control unit or committee. Sa aming institution, we merge the epidemiology and the infection prevention control. Parang sa amin kasi the infection prevention Control and Epidemiology Surveillance Unit. Ano ba yung role namin as Infection Prevention Control Unit? We monitor and we make sure na walang spread of infection in our institution. So parang kami kasi parang ginagawa namin is to we create protocols, we implement protocols, we develop some programs. As of now, we develop innovative programs kasi nga, minsan kapag yung old style ang ginagawa natin ngayon, parang hindi na nakikinig sa ating mga staff natin, especially kung wala tayong mga pakulo. So we make sure na innovative yung mga programs na ginagawa namin sa aming unit namin for us to catch the attention of everyone. Then, we provide training and some resources for healthcare professionals to minimize the spread of infections. So continuous training namin talaga, we make sure na 100% of our staff are kahit paano yung simple basic infection prevention and control ay meron na silang kaalaman or knowledge regarding that. Then yung DOH also collaborate with local and international organizations and mga societies like sa Infection Prevention Control, the Philippine Hospital Infection Control Society, si Philippine Hospital Infection Control Nurses Association, may mga PISMID sa PISMID, ganun, they collaborate for us to create protocols that minimize the transmission of infection, especially sa mga hospitals natin. Then, yun nga, lahat ng DOH hospital, hopefully, alam ko si Health Facility Development Cluster natin is planning for a summit in September that we invite the facilities for us to advocate or remind them na dapat magkaroon talaga ng Infection Prevention Control Committee or unit sa mga hospital for us to help our DOH na makuha ang ating parang target na less than 1% healthcare-related infection rate sa bawat hospital po. Yun po, ma'am. And thank you, sir, for further explaining hand washing and infection po to us. And taking note lang din po na mahalaga po na lahat tayo ay alam ang basics ng proper hand washing para mas makaiwas po tayo sa iba't ibang uri ng mga sakit kasama na ang mga infections. Kung wala na rin po tayong mga katanungan mula po sa ating participants, ay tutuloy na rin po tayo sa ating pangalawang topic. With bahagi po ng ating lipunan ng mga persons with disability o mga taong may kapansanan. At isa po sa ating mga tungkulin ay matiyak na hindi lang na matiyak ang kanilang kalusugan, pati na rin ang kanilang mga karapatan. Kaugnay po ng National Disability Rights Week na kamakailan lang ay ating ipinagdiwang, naririto po si Ms. Lorinal Manalang, Health Program Researcher dito sa CLCHD at Program Manager ng PWD Program. Good morning po, Ma'am El. Hello po, good morning. Am I loud and clear? Yes, ma'am.
Okay, isang maulan at mapagpalang umaga sa ating lahat. So I am Miss Lornel D. Manala, the Regional Health and Wellness Program for Persons with Disabilities Coordinator. So today, I'll be sharing with you important information in line with our observance of the National Disability Rights Week. So this week is not only about recognition, but also about raising awareness, reaffirming our commitment, and advancing the rights of persons with disabilities in our communities. Let's begin with Proclamation number 597, which officially declares July 17 to 23 of every year as the National Disability Rights Week. So this proclamation honors the birth of one of our national heroes, Apolinario Mabini, known as the Sublime Paralytic. Despite his disability, Mabini played a key role in our country's independence. The goal of this observance is to stimulate public awareness of disability-related issues and to inspire all sectors to promote inclusive practices. The DSWD, through the National Council on Disability Affairs, is directed to lead this celebration. Meanwhile, all government agencies and institutions are encouraged to actively participate in related activities throughout the week. Our advocacy is anchored on strong local and international frameworks. First, we have the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, or the UNCRPD, which promotes the full participation of PWDs in society. We also use the WHO's International Classification of Functioning to understand how disabilities affect a person's daily life. Locally, we follow several administrative orders and laws. We have AO 2015-004, which is the revised national policy on strengthening the health and wellness program for persons with disabilities. AO 2017-008, which outlines the implementing rules. Then we have major laws such as the Magna Carta for Disabled Persons, the RA 7277, and its amendments RA 9442 and RA 10754, which provide benefits, rights, and protection. Lastly, RA 11228 ensures mandatory PhilHealth coverage for all registered persons with disabilities. But who exactly are persons with disabilities? According to our national policy, persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments, which in their action with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. So it is important to understand that this ability isn't just about the medical condition, it is also about how environmental and social barriers prevent someone from living fully. So our focus, therefore, is not just on the impairment, but on how we can remove these barriers. Now, let's take a closer look at the causes of disabilities. These are typically grouped into two. First, we have acquired disabilities, which happen later in life due to chronic illness, injuries, or accidents. So we have stroke or vehicular accident. Second, we have congenital or inborn disabilities present at birth, like autism, ADHD, or Down syndrome. So this slide reminds us that disability can affect anyone at any stage of life. Disabilities may also be apparent or non-apparent. Apparent disabilities are visible, like someone who uses a wheelchair or a white cane. But we should also remember that there are many non-apparent disabilities, such as mental health disorders, learning difficulties, or chronic illnesses. These invisible conditions are just as valid and may require as much support. That is why it is important to promote understanding and not make assumptions based on appearances. Here are the 10 categories of disability use in the Philippines as stipulated in our policy. They include deaf or hard of hearing, physical disability, speech and language impairment, visual disability,
intellectual disability, learning disability, mental disability, psychosocial, cancer, and rare diseases. So the Republic Act number 11215, also known as the National Integrated Cancer Control Act, and Republic Act number 10747, the Rare Disease Act of 2016, both stipulate that individuals with cancer and rare diseases are to be accorded the same rights and privileges as persons with disabilities in the Philippines. So notably, cancer and rare diseases are now formally recognized as disabilities. This is a major step in ensuring that individuals with chronic and life-threatening conditions also receive the support and services they need. To help manage and deliver appropriate services, the Philippine Registry for Persons with Disabilities was created. So this is a centralized web-based database that stores important data about registered persons with disabilities nationwide. It allows for evidence-based planning, resource allocation, and monitoring. It also makes it easier to identify and verify persons with disabilities for programs like PhilHealth enrollment, discount privileges, and assistive devices. A recent development is the proposed transfer of the PRPWD system from the Department of Health to the National Council on Disability Affairs. So the NCDA, being the lead agency for persons with disability affairs, is seen as the most appropriate body to manage and update this registry. This transition is intended to further streamline services and policies under one central agency that focuses solely on disability rights and inclusion. This year marks the 47th National Disability Rights Week with the theme Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together. So this year's celebration is anchored on Proclamation number 597, Series of 2024, signed by our President Ferdinand Marcos Jr., which institutionalizes National Disability Rights Week every July 17 to 23, aligned with the birth anniversary of our national hero, Apolinario Mabini. So the theme, Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together, calls on all sectors, government, private institutions, and civil society to work hand in hand in creating a society that is barrier-free, inclusive, and empowering for persons with disabilities. So by observing this week, we affirm our collective commitment to recognize and uphold the rights of persons with disabilities, not just through words, but through action, innovation, and genuine inclusion. So let me now share how we at the DOH Central Luzon Center for Health Development joined the nation in celebrating the 47th National Disability Rights Week. As part of the celebration, we conducted an activity here at the regional office to promote awareness and strengthen our support for persons with disabilities in the region. So during the event, I had the opportunity to present updates on the Health and Wellness Program for persons with disabilities, which is our regional effort to strengthen access to health services for persons with disabilities. We shared the current accomplishments, ongoing monitoring efforts for assistive devices, and highlighted the vital role of our deployed physical therapists who are embedded in provinces to support community-based rehabilitation services. One of the most important parts of the activity was the demonstration of Ms. Leophil Nalus, who showcased the proper handling and usage of assistive devices such as wheelchairs, crutches, and walkers. This was especially valuable for our employees and partners who directly interact with or assist persons with mobility impairments, as it equipped them with practical skills and sensitivity in providing support. So the event also served as a platform to reaffirm our shared commitment in building a disability inclusive health system in Central Luzon. So through these photos, we hope to reflect not just our advocacy, but also the meaningful steps we're taking as a team and as an institution to make that vision a reality. So to close, I'd like to leave you with this
thought-provoking message. Some disabilities look like this, and some look like this. So this reminds us that not all disabilities are visible. Many people live with mental health conditions, psychosocial challenges, learning disabilities, or chronic illnesses, all of which may not be seen at first glance but are equally real. So, as advocates and health professionals, let's be inclusive and respectful in all our interactions. Let's promote environments where everyone, regardless of ability, feels safe, supported, and valued. So, thank you for your attention and participation. Together, we can build a truly inclusive and accessible future. With that, maraming salamat po. Yeah. Thank you po for that discussion, Ma'am El, for explaining the rights of the PWDs and the mandates that we have po, no, to protect them. And of course, we are reiterating na hindi lahat ng kapansanan ay nakikita. Tandaan po nating maaaring may mga pinagdadaanan ng ating mga kasamahan na hindi lang natin pisikal na nasasaksihan. At gaya po kanina ay tutuloy na rin po tayo sa ilang mga katanungan mula sa ating advanced questions form. Sa ating mga participants po, muli po ng mga nanonood sa ating live, maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa Facebook comment section. At sa mga nandito naman po sa Zoom, maaari po kayong mag-chat sa ating chat box. For Ma'am El po, ang una po nating katanungan dito ay ano-ano po kaya ang pinaka-common na disability dito sa Central Luzon or sa Pilipinas? Okay. Based on available data from the Philippine Registry for Persons with Disabilities, or the PRPWD, one of the most commonly reported disabilities nationwide, including in Central Luzon, is physical disability. So this category includes mobility-related impairments, often resulting from accidents, stroke, amputation, and congenital conditions. So, however, we are also seeing increasing recognition and documentation of mental and psychosocial disabilities, especially as awareness on mental health grows. So it is important to note through that data may still be underreported, particularly for non-apparent disabilities due to stigma and access issues. Ayun po and then with our continued efforts for mental health awareness, no, tumataas din po yung mga nare-register or mga nare-recognize natin na persons with disabilities na nabibigyan pa natin ng suporta at kilala. And pangalawang questions po dito ay, mayroon po bang pasilidad ang DOH or ang CLCHD para sa disability rehabilitation? The DOH CLCHD itself functions as a regional coordinating office and does not directly operate rehabilitation facilities. However, we work closely with our DOH retained hospitals and local government units that manage rehabilitation centers, physical therapy clinics, and community-based rehab programs. So part of our mandate is to monitor, support, and strengthen health systems for persons with disabilities. So including facilitating access to assistive devices and rehabilitation services through our partners. So for example, we collaborate with provincial hospitals and deploy physical therapies under the Health and Wellness Program for persons with disabilities for case referrals and follow-ups. Ayun po. And then last question po is, can we reiterate the efforts or the programs na meron po ang DOH CLCHD para sa disability prevention and rehabilitation and of course sa rights po ng ating mga PWDs? Yes po. Our flagship initiative is the Health and Wellness Program for persons with disabilities. So through this, the DOH CLCHD carries out the following efforts. First, we have the deployment of physical therapies in provinces to provide rehabilitation support and monitor assistive device distribution and conduct community-based health education. We also have the provision of assistive devices like wheelchairs, walkers, crutches, and canes. So in collaboration with the PIDO offices, and some are endorsed at the LGU level and NGOs. And we also promote early detection and prevention of disabilities through public health campaigns and newborn screening. And of course, the inclusion of PWD health concerns in regional health planning and intersectoral coordination.
And then we strengthen the Philippine Registry for Persons with Disabilities, or the PRPWD, to ensure accurate data for planning and service delivery. So our ultimate goal is to reduce disability-related health disparities and empower persons with disabilities to live fully and independently. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am El, for answering this question. And I believe po ah, na dapat din po nating i-reiterate no, na importante na alam po natin yung rights ng mga PWDs. Hindi lang po para sa kanila, kundi para na rin po sa ating mga sarili. At yung pag-alam po natin ng kanilang mga rights does not only apply sa mga PWD, no? But to all of us, lalo na kung may mga mahal tayo sa buhay na kabilang sa sektor, para na rin maprotektahan natin sila at siguradong nakukuha nila yung mga karapatang dapat na para sa kanila. And with that po, wala na po tayong additional questions from our participants here in chat box, and checking po sa ating comment section, ay didiretso na rin po tayo sa ating third topic. Para naman po sa World Hepatitis Day, marahil ang hepatitis po ay hindi na bago sa ating mga pandinig, tama po? Mula sa vaccine ni baby, sa mga blood test, medical exams at iba pa. Pero ano nga po ba ang hepatitis at ano-ano ang mga klase nito? Ipapaliwanag po yan sa atin ni Miss Almira Isabel Kayanan, Health Program Officer 2 para sa Viral Hepatitis Prevention and Control Program ng CLCHD. Magandang umaga po, Ma'am Almira. Ayan. Hello po, good morning po. Ayan, allow me to share my slide na lang po muna. So, ayan po. Nakikita na po yung slide, ma'am. Yes, ma'am. Visible na po. Ayan. Good morning po ulit, no? Isang maulan na umaga po sa inyong lahat. So, I am Almira Isabel Y. Kayanan, Health Program Officer 2 under Infectious Diseases Cluster ng Viral Hepatitis Program. So, ang ipinagdiriwang po natin taon-taon tuwing Hulyo 28 ang World Hepatitis Day upang itaas ang kamalayan tungkol sa viral hepatitis. Isang pamamaga ng atay na maaaring magdulot ng malubhang sakit sa atay at cancer sa atay. Ang tema para sa 2025 ay Hepatitis, Let's Break It Down. Ay nananawagan ng agarang pagkilos upang buwagin ang mga hadlang sa pinansyal, panlipunan at systematic barriers. Kabilang ang stigma na humahadlang sa eliminasyon ng hepatitis at liver cancer. So, kagaya ng aking nabanggit kanina, ang hepatitis ay pamamaga ng atay na maaaring magdulot ng iba't ibang sanhi, kabilang ang mga infection, karaniwan ay mga virus sa sobrang pag-inom ng alak, mga gamot o autoimmune na kondisyon. So, meron po tayong 5 klase ng hepatitis virus. So, ito ang hepatitis A, B, C, D at E. So, dumako muna po tayo sa hepatitis A at E. Ang hepatitis A ay dulot ng hepatitis A virus at ang hepatitis E ay dulot ng hepatitis E virus. Magkaiba po ang virus na pinanggagalingan nila. So, paano po ito nakukuha? Nakukuha po ito maaari sa mga kontaminadong pagkain, tubig, o bagay na kontaminado ng virus ng hepatitis A at E. Maaaring maipasa din ito kapag hindi naghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng palikuran. Ito ay madalas na nakukuha kung marumi ang kapaligiran at marumi ang gamit sa pag-prepare ng pagkain. So, paano po natin ito maiiwasan? Maiiwasan natin ito sa pamamagitan ng pagpapabakuna laban sa hepatitis B upang makaiwas sa mas malalang uri ng hepatitis. Maiging maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran gamit ang malinis na tubig at sabon o paglinis ng kamay gamit ang alcohol o hand sanitizer. Panatilihin ang kalinisan ng pagkain at tubig at siguraduhing lutong-luto ang pagkain
lalo na ang karne at pagkaing dagat. Uminom din ng malinis na tubig at iwasan ng mga hilaw o hindi lutong pagkain, tulad ng shellfish o gulay na hindi nahuhugasan ng mabuti. Iwasang kumain ng street food kung hindi sigurado sa kalinisan nito. So, ang hepatitis A at E ba ay gumagaling? Opo, pero walang tsak na gamot para dito. Ang paggamot ay depende sa nararamdamang sintomas dulot ng hepatitis. Mainam at makakatulong ang tamang pagkain at pag-inom ng maraming tubig para hindi ma-dehydrate ang ating katawan, ay ang ating atay. So, dumako naman po tayo sa hepatitis B, C, at D. Ito yung mga malalang uri ng hepatitis na maaaring magdulot ng komplikasyon na nagiging sanhi ng liver cirrhosis, liver failure, or liver cancer. So, paano po ito nakakahawa? Ang hepatitis B, C, at D ay naipapasa sa pamamagitan ng dugo, semilya, o ibang likido ng katawan. Pakikipagtalik ng walang proteksyon, pagpasa mula sa ina sa kanyang sanggol pagkapanganak, pagkatusok ng kontaminadong karayom na nahawaan ng virus ng hepatitis B, C, at D. So, paano ito maiiwasan? Magpabakuna para sa hepatitis B. Wala pong bakuna sa hepatitis D. So, paggamit ng protection tulad ng condom kapag nakikipagtalik, huwag gumamit ng needle o karayom na nagamit na ng iba. Agarang pagpapates o pagpapasuri ng dugo. Ang hepatitis B at C ay pareho na mga dapat gawin para ito ay maiwasan, maliban na lang sa bakuna na para lamang sa hepatitis B. Wala pang bakuna para sa hepatitis C. Ang hepatitis D naman ay nangyayari lamang kung may hepatitis B infection. Mas bihira ito pero mas malala ang dulot kung magkasama ang hepatitis B at hepatitis D. Ang pag-iwas sa hepatitis D ng mga may sakit na hepatitis B ay importante para maiwasan ang superinfection. Superinfection ay isang mas seryosong kondisyon ng nangyayari kapag ang isang tao na mayroon ng chronic o pangmatagalang hepatitis B infection ay nahawaan pa ng hepatitis D virus. Mas mataas ang panganib ng komplikasyon dahil sa mas mabilis na pinsala sa atay. Ang hepatitis B at D ay pareho kung paano nakakahawa, tulad ng pakikibahagi ng kontaminadong karayom, hiringgilya, unprotected sex, contact sa kontaminadong dugo maliban sa maliit na pagkakataon na pagpasa mula sa buntis na ina sa kanyang sanggol pagkasilang. Ang hepatitis B, C at D ba ay gumagaling? Ang acute hepatitis B ay kusang gumagaling at sa pagbibigay ng supported treatment para sa mga nakakaramdam nito. Ang chronic hepatitis B naman ay may mga gamot like tenofovir or entecavir na nagpapabagal o nagpapababa ng virus sa katawan para hindi masira ang atay. Ang mga ito ay iniinom sa mahabang panahon, minsan ay panghabang buhay. Ang hepatitis C naman ay may tiyak na gamot at gumagaling ang taong mayroon nito sa pamamagitan ng daclatasvir and sofosbuvir na gamot. Ang hepatitis D naman ay naisasalin sa taong may sakit na hepatitis B, ngunit sila ay magkaiba ng gamutan. So narito naman po ang mga maling akala patungkol sa hepatitis B at C. So, ang pagkain daw po ng street food po, tulad ng fishball o isaw, hindi po, mali po ito, makakakuha lang naman po if ang pagkain na kinain po natin is may kontaminado po ng virus ng
hepatitis A at E. So, yun din pong maling akala is daw ang pag-inom ng maruming tubig at yung ihiwalay ang gamit na may sakit na hepatitis B. At hindi rin po ito nakakahawa sa pag-ubo, pagbahing o pakikipag-usap. So, narito ang pangunahing impormasyon tungkol sa hepatitis B at C. So, maraming Pilipino na isa bawat sa 10 adults for hepatitis B and 6 sa 1,000 for hepatitis C ang mayroong hepatitis B at C. Karamihan ay walang sintomas. Pangunahing sanhi ng cirrhosis at hepatocellular cancer or liver cancer. So, paano at sino ang pwedeng magpates para sa hepatitis B at C? So, pwede po tayong magtungo sa ating mga health center, HIV treatment center, social hygiene clinic, ospital, mga pribadong laboratory na may hepatitis B test. At pwede po tayong humingi ng impormasyon tungkol sa hepatitis B. Libre po ang pagpapatest po ng ating hepatitis B. So, sino naman po ang mga pwedeng magpatest? So, lahat po ng mga adults ay pwede po magpatest for hepatitis B. So for hepatitis C naman po, ito po yung mga taong gumagamit ng droga at ang kanilang partners, mga taong nasa bilangguan, at iba pang mga close settings, mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki, sex workers, mga taong may infection sa hepatitis B, mga taong may HIV, anak ng mga may inang may Hepa C infection, mga pasyenteng sumasailalim sa maintenance na hemodialysis, mga pasyenteng nangangailangan ng regular na pagsalin ng dugo. At pwede din po ang mga taong nais malaman ang kanilang hepatitis C status. So, tandaan po na ang mga impeksyon na hepatitis ay hindi nangangailangan ng anumang uri ng antibiotic sa paggamot nito. Ang mga nahawaan ng hepatitis B at C ay maaari pa ring magtrabaho o fit to work kung walang medical na komplikasyon. Hindi sila dapat makatanggap na diskriminasyon sa kanilang pinagtatrabahuan or komunidad. So narito po ang ating call to action po no, para sa ating viral hepatitis. So magpabakuna. Kung hindi pa tayo nagpabakuna, mahalaga ang pagpunta sa mga vaccination drives para makakuha ng protection laban sa hepatitis B. Ikalat ang tamang impormasyon at maging boses ng kaalaman sa inyong komunidad. I-share ang impormasyon tungkol sa hepatitis sa inyong pamilya, kaibigan at kapitbahay. Tandaan na malusog na atay, masayang buhay. Ayun lamang po. Salamat po. Ayan, thank you po for that discussion, Ma'am Almira. Ngayon po ay familiar na kami hindi lamang sa term na HEPA or hepatitis, no, kundi pati na rin sa mga klase nito, ang hepatitis A, B, C, D, at E, at maging mga nature nila. And also po, thank you po for addressing the stigma surrounding hepatitis. At gaya po kanina ay mayroon din po tayong mga katanungan dito kaugnay ng hepatitis. Unang tanong po dito ay, can a person with hepatitis still live normally? Ayan po. Yes po, ma'am. Maaari pa rin pong mamuhay ng normal ang ating mga taong may hepatitis. So, lalo na kung ito ay na-diagnose ng maaga at maayos ang gamutan at pangangalaga. Kung wala naman pong komplikasyon, ang mga taong may hepatitis B o C ay maaari po rin po makapagtrabaho ng normal at mag-exercise, makihalubilo sa pamilya at komunidad, magkaroon ng pamilya at maging fit to work. So, hindi ito dapat maging hadlang ng dahilan para magkadiskriminasyon. Sa tulong ng tamang kaalaman, regular na check-up at suporta ng pamilya at komunidad, posible pa rin po ang pagiging produktibong pamumuhay po kahit may hepatitis.
And thank you po for that, no? And we are noting here the importance po ng early diagnosis. Kaya kung may nararamdamang mga sintomas, ay magpakonsulta. And next question po is, ano po kaya ang dapat gawin ng isang tao kung siya ay ma-diagnose ng hepatitis? Ayan, sige po ma'am. Ano ang dapat gawin po ng isang taong na-diagnose ng hepatitis? So, unang-una sa lahat po, syempre, dapat po huwag matakot o mahiya kung na-diagnose po ito na may hepatitis. Kung may mga kakilala din po tayo na na-diagnose po nito, una po sa lahat, dapat i-confirm muna po natin kung anong klasing hepatitis po na mayroon siya para magkaroon po ng proper testing at management. So, for hepatitis A and E po kasi, supportive care like rest, hydration, and good nutrition is usually enough. So, for chronic hepatitis B at C, may mga antiviral treatment tayo and regular medical monitoring are needed to prevent the liver damage. So, to protect the liver, patients should avoid alcohol and unnecessary medications. Preventing the transmission is also the key. So, this includes po yung ating practice ng good hygiene for hepatitis A and E and avoiding blood or body fluid exposure for hepatitis B and C. Vaccinations may also be recommended for close contacts. So lastly po, emotional support and counseling can help with coping and long-term care. Long-term care. Yan. Thank you po. And thank you po for that, ma'am. And for our last question here po ay, can we reiterate po kaya the access points for hepatitis or the programs that we have here in Central Luzon Center for Health Development for hepatitis? Yes po, ma'am. So, here po sa ating DOH, CLCHD, may mga programs po tayo na pwede po makatulong about po sa hepatitis po, no? So, unang-una po sa lahat, pwede po magtungo sa aming programa sa DOH Viral Hepatitis Program para po mag-raise ng awareness about hepatitis B and C to ensure accessible screening, vaccination, and treatment. This also includes monitoring and information campaigns like nga po nito sa July 28 po, magkakaroon po tayo ng World Hepatitis Day campaign at we provide also technical support sa ating mga local government units. So, pwede din po tayong magtungo sa Non-Communicable Diseases Program for chronic liver diseases and liver cancer associated with hepatitis infection. Lastly po, we also have the expanded program on immunization under the maternal and newborn immunization for the free hepatitis B birth dose vaccine within 24 hours of birth, followed by the pentavalent vaccine to prevent the mother-to-child transmission. So, saan naman po pwedeng magtungo or magpagamot ang mga taong nagpapagamot for hepatitis B and C? So, meron na po tayong mga decentralized care na pwede pong pumunta sa mga local government units natin para ma-screen, ma-assess at ma-treatment. So, meron po tayong mga HIV treatment hubs, mga social hygiene clinics, at yung ating mga primary care centers po, no, para po sila ay ma-assess. At kung meron naman po mga complicated situations or gusto po ng specialized care, meron po tayong mga government hospitals like Jose B. Lingad Memorial Hospital and yung Bataan General Hospital po. So, lastly po, yung pong bagong ano natin, yung Bukas Centers is open din po para po magbigay ng free outpatient services and laboratory tests including yung ating hepatitis. Yun po. Thank you po. Ayan. Thank you po, Ma'am Almira, for sharing these programs and the access points that we have here in DOH CLCHD and our DOH hospitals for hepatitis. And again po, kung wala na pong katanungan mula sa ating participants, ay tutungo na rin po tayo sa ating last topic. So ngayong July po ay National Disaster Resilience Month. And speaking of disaster po, no, kamusta po kaya ang lahat mula sa bagyong Krising? Naging maulan po sa Central Luzon itong mga nakalipas na araw. Actually, hanggang ngayong umaga. At habang mayroon din naman po tayong mga kababayang nabaha or binaha.
Sa panahon po ng disaster, hangad po natin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa. Kalusugan lalong-lalo na sa mga ganitong pagkakataon at panahon. Kaya naman po para sa mga paghahanda para sa disaster, pwede na rin po kung ano ang dapat gawin sa panahon nito. Kasama po natin ngayon ang Disaster Risk Reduction and Management for Health Cluster ng CSCHD para sagutin ang ilan sa ating mga katanungan at magbigay ng ilang paalala tungkol sa disasters. Kasama po natin ngayon si Dr. Myla Rostrata, Medical Officer 4 at Lead or Head ng DreamH. Good morning po, Doc Mai and DreamH team. Hello, yes. Am I coming clear, Ma'am Angeline? Good morning po at good morning sa lahat ng nakikinig sa atin. Yes po, Doc. Loud and clear po. And we know po na that during this time, your cluster might be one of the busiest dito sa CLCHD. At salamat po sa pagpapa-unlock sa amin. Doc, gaya lang din po kanina ay mayroon po tayong ilang katanungan dito. Kaugnay naman po ng disaster resilience. Go ahead, Ma'am Angeline. And muli po sa ating participants, no, ay bukas po ang ating chat box at comment sections kung may mga gusto po kayong itanong para sa ating Dream Age. So, Doc Mai, ang unang tanong po dito ay, ano-ano po kayang mga bagay ang kailangang maging laman ng ating go bag kabilang or as parte ng disaster preparedness? Okay, thank you for the question, Ma'am Angeline. So, regarding sa go bag, no, ito kasi kailangan natin ng go bag, no, kapag lalo na may mga banta ng panganib, or kailangan tayong lumikas sa papunta sa higit na ligtas na lugar. So, ang go bag, ang objective talaga niya sa atin, Ma'am Angeline, is, para mahila mo agad, parang wala ka ng reason na sabihin mo na, ay, teka lang, magpe-prepare pa ako. That's why it's called the go bag. So, parang pag sinabi sa inyo, kailangan nating lumikas, hihilahin mo na lang siya. For the go bag, we need to remember mga tatlong bagay. So, ngayon pa lang, kailangan yung go bag natin, ginagawa na natin. Hindi natin yan piniprepare during time of disaster per se. So, dapat wala pa talagang disaster, wala pang typhoon, wala pang flooding, meron na tayong go bag. So, kung tayo ay meron ng go bag, tatlong bagay yung kailangan nating i-remember dyan. So, suliin natin palagi yung laman ng go bag natin. Every 3 months. Kasi syempre, every 3 months, baka mamaya kasi nag-expire na yung ibang gamit mo na nandyan. Tapos, ilagay ang go bag na to sa lugar na maidali itong makita at makuha sa oras ng sakuna. Let's say, for example, nagkaroon ng earthquake kasi Mama Angeline at sa mga nakikinig sa atin. At walang ilaw, di ba, nawala ng ilaw. Alam mo kung sa inyo nakalagay, pero kahit blinded by lights ka, mahihila mo siya kasi alam mo na nandun siya nakalagay. And then pangatlo, I think this is one of the most important thing na nakakalimutan natin. We need to coordinate talaga sa mga leader within our area, so most probably sa community, sa barangay ito, para sa plano sa paglikas. Baka mamaya kasi may go bag na tayo, kasi hindi naman natin alam kung saan tayo pupunta. So, kailangan natin pag-usapan din sa pamilya natin in any event or in any case na magkakahiwalay kayo. So, kailangan alam nyo kung saan kayo makikita. Baka kasi mamaya mag-meet up pa kayo sa bahay ninyo when pwede naman magkita na lang kayo kung saan yung designated place kung saan tayo pwede. So, yun yung kailangan nating importanteng guides whenever we have the go bag. Can I go on na rin, Ma'am Angeline, kung ano yung laman ng go bag natin? If I can continue na. Yes po, Doc. Please po. Okay, Thank you po. sige, oo. So, medyo madami to, no? Medyo marami to. Pero of course, kung meron pa kayong gustong idagdag, yung mga kababayan natin nakikinig, it's really, this is parang ano lang to, generic lang talaga from the Department of Health na kailangan nating meron ganito sa ating go bag. So, yung go bag natin, kailangan meron tayong mahalagang documents na nandun. Itong documents na to, it could be your passport, or basta kung ano yung mahalaga sa inyo, sa pamilya nyo. I cannot really say, ano ba to, no? Baka kasi may mga importanteng gamit kayo na hindi ko masabi. But this is like, iba-iba per pamilya. Ilagay nyo po ito sa isang selyado or waterproof na lalagyan para hindi mababasa, no? So, doon nyo siya ilalagay. Number 2 natin na kailangan, and we think really kailangan meron kayo nito, flashlight, kandila, posporo, kasi syempre paano mo mabubuksan yung kandila kung wala kang posporo, at saka yung silbato.
Wait, that's the Tagalog eh. Pero that's the whistle. And the number 3 po is dapat meron kayong radyo. Kasi syempre hindi natin alam kung meron tayong wifi, diba? So kailangan may radyo tayo na merong extra baterya na bago. Kasi baka mamaya may radyo tayo, wala pala tayong baterya. So very important din na meron tayong first aid kit with remedies dun sa mga common na sakit na pwede nating ma-experience, no? That could be fever, loose bowel movements, ano yung mga kailangan natin. Kunwari nagkaroon tayo ng minor wounds o kaya may masakit sa ating katawan. And pinaka-importante sa atin, lalo na pag may mga sakit tayo, yung mga maintenance meds. And then, ang susunod po natin dito after sa first aid kits, kailangan po rin natin yung mga items, mga gamit para sa mga pangangailangan, lalong-lalo na kung meron kayong sanggol, bata, matatanda at may kapansanan. Siyempre, pag may kapansanan tayo, baka kailangan natin may cane, may wheelchair. Pag bata naman, kailangan natin yung mga gamit niya na, let's say, for example, kailangan niya ng yung para sa lactation niya, kailangan natin ng bottle for that, lalagyan ng breast milk natin. And of course, kailangan din tayo may pera at barya, yung mga spare cash, kasi hindi natin alam yung integrity ng mga ATM machines natin. So, dapat may pera tayo at may mga coins tayo. And then we also have to have it in our bag, yung pagkain na madaling ihanda, hindi na kailangan lutuin, at sapat para sa 3 araw. So parang kailangan natin, meron tayong nakalagay doon sa bag natin. Kaya pag kinonect natin yung sinabi ko sa inyo kanina, na why do we need to check the go bag every 3 months? Kasi nga, ito yung mga nakalagay doon. Baka mamaya naka-expire na pala yun, hindi natin na-check. So, nag-defeat yung purpose ng go bag natin. Another one is kailangan may drinking water tayo na nakalagay sa sealed container na enough then for 3 days. Kasi syempre, hindi natin alam kung yung pupuntahan natin ay merong enough water, no? Lalo na kung meron kang matatanda or meron kang sanggol na kailangan na dala-dala during times of disaster or displacement ninyo or pagpunta natin sa evacuation centers. Then, importante din, meron tayong mobile phones, power banks, saka mga chargers natin. We also need to have lubid, no, ropes, old newspaper, dyaryo, at matibay na lalagyan. So, importante to kasi syempre pang sapin natin. And then, we need to also have damit, kapote or raincoat, boots, botas, at mga sanitary supplies. So, depende po yung mga sanitary supplies, yung mga pangangailangan natin. Okay? And then, of course, kailangan meron tayong banig at kumot. In the event na yung pupuntahan natin ay wala tayong ganito, at least ready tayo at pwede natin magamit sa ating pupuntahan na evacuation centers. I think that's the last for my go bag at kung anong kailangan laman ng go bag natin, Miss Angeline. Thank you. Yeah, thank you po for Doc, no? So the go bag shall consist the things that we need in case po that we will have to leave our homes, such as evacuate, ganyan, in case of Kaya. a disaster. And also, dapat alam po natin kung saan siya kukuhanin. Ayan. Yes. And still po, in relation po for the preparations, ano-ano po kaya yung mga preparasyon na ginagawa ng DOH, ng CLCHD at ng DreamH para sa mga disasters na posibleng maranasan dito sa Region 3? Okay. Ma'am Angeline, ang programa po natin na DreamH, meron po tayong mga activities na nilaan para sa tinatawag natin na thematic areas. So yung mga activities natin, parang nakaspar siya doon, naka-distribute siya sa thematic area. Yung mga thematic area natin, una sa lahat, yung prevention and mitigation. Meron tayong during times of preparedness event, sa response, and then rehabilitation. Pag nandito tayo sa dalawang parte, yung wala pa tayong sakuna, wala pa tayong tinitingnan ng mga hazard na dumadating sa atin, ito yung mga panahon na tinatawag natin na peacetime. So kami dito, busy kami sa paggawa ng mga activities, yung tinatawag natin na technical assistance sa ating mga local government units. All of this assistance po is geared towards empowering them
para during times of disaster, ready sila. So one of the trainings na ginagawa namin is para ma-institutionalize yung disaster risk reduction management in health sa kanilang LGU. Nandiyan din po yung mga activities natin patungkol sa life-saving measure like yung BLS, yung pag-conduct natin ng first aid. So ginagawa natin to para in the event na magkaroon tayo ng disaster, alam ng ating bawat miyembro ng community kung paano mag-render ng mga ganitong life-saving measures. Pagdating naman po kasama din po sa dalawang thematic areas na to, yung pag-allocate natin. So nag-augment tayo ng mga kagamitan na particular po sa disaster. Hello po. Ayan, nawalan po yata tayo ng audio, Doc. Ma'am Angeline, I was cut. I mean, nawala Ayan po, yata ako yes ng po, Doc. audio. I am back. Okay po, okay po. Sa nandun Go na po ahead no, po. sa mga meds na binibigay natin at pine-prepare natin at ina-allocate natin sa LGU. Such as augmentation lang po talaga to kasi meron naman silang binibili. Parang augmentation lang talaga yung sa atin. So ito ay binibigay natin para maiwasan natin na magkaroon tayo ng mga tinatawag na epidemia. Let's say, for example, ayaw natin magkaroon ng leptospirosis after exposure sa flooding natin. So, kaya yun yung mga contents ng mga gamot na binibigay natin during times na wala pa talagang disaster. Now, when we go to response phase, no, katulad ngayon, na dumaan sa atin yung typhoon, Krising, and now we're facing kung bakit tayo umuulan ngayon, meron na naman tayong low pressure area. Yung LPA which is Dante naman, kaya umuulan tayo ulit ngayon. So pagka ganitong panahon, ang ginagawa namin, nag-a-activate tayo ng code white. When we say code white po, ang nangyayari po dito, ang mga health facilities natin, yung mga DOH hospitals and other hospitals, binibigyan natin sila ng memo, ini-inform natin sila na nagko-code white tayo. And with that, lahat po tayo sa health field ay on alert. Ibig sabihin, kailangan hindi tayo pwedeng skeletal force. So yung mga naka-leave po kailangan pumasok kasi nga ito yung mga panahon na inaasahan natin na dadami yung mga kaso natin in relation to whatever kind of disaster na meron tayo. Pwede yung earthquake, pwede yung typhoon related or flooding related, anything per se talaga. Kaya nagko-code tayo. So pag nag-code tayo, ma'am, at sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon, ready po yung mga hospital natin that even during times of disaster, health services is being given to them continuously despite us, yung mga responders po natin ay affected din ng particular disaster na yon. And then, pagpunta naman po natin sa rehabilitation, ito na po yung pang fourth phase natin. Dito naman po tayo nagre-replenish ng mga kagamitan, nagpo-provide po tayo ng mental health and psychosocial support. Dito po, tinatry nating tingnan kung ano yung mga nagawa natin at ano pa yung pwede nating magawa in a form of a meeting para lang ma-improve pa natin yung mga services. All of these things geared towards magkaroon tayo ng isang health system na during times of disaster, ready tayo. And every time that there is a disaster, we gear towards improving our services. Thank you, Ma'am Angeline. Ayan po, Doc, no? Thank you po for that. And so we are equipping authorities here po in Central Luzon with the necessary things and knowledge to act and respond for crises such as disasters. How about naman po kaya, Doc, sa labas ng Central Luzon? We know po na sakop po natin is Central Luzon, but do we also respond in disasters po kaya sa labas ng region?
Thank you, Ma'am Angeline. Meron tayong tinatawag kasi na system din na ino-observe natin. But to answer your question, yes, we can do that. Na pwede tayong tumulong as long as mag-send out po yung affected area outside of Central Luzon. We have done that already during time of Yolanda. So yun talaga, massive talaga yung devastation noon. So parang ang dami affected nung time na yon. So all of the region hindi affected were deployed sa area na yon. Nung time din na nagkaroon tayo ng earthquake dito sa region sa Luzon, pumunta din po tayo para makatulong dyan. And even outside of the country, like yung sa Turkey, yung nagkaroon ng earthquake in, I think it was in Myanmar this year. So na-deploy po tayo. Pero we follow a system. Let's say for example, nakakategorize kasi tayo. Siyempre, ang tutulong sa mga Central Luzon kung yung ano yung malapit doon sa Luzon area. So parang hindi naman masyadong mabigat doon sa Visayas and Mindanao. Unless otherwise, sobrang laki talaga ng affectation nung disaster na yon like Yolanda, no? So pupunta ka doon or Odette. So ito yung mga malalaki na kahit hindi malapit doon sa region na yon, na ano tayo, na mobilize tayo. Yan yung isang sinusundan natin. So para maayos po yung coordination natin. So we need first and foremost yung ask for assistance, no? Minsan yung assistance na yon directly coming from the regional office kung saan affected. O kaya HEMB, which is our mother, or yun yung mother kasi natin sa central office. May directive po sila, o nanghingi na sa amin itong region na to, padala tayo. So we are waiting for that. But yes, we are deploying medical teams for those regions outside of the region then and outside of the Philippines. Thank you. Ayan po, Doc. And for our last question na rin po, no? In case of disasters, may hotline po ba tayo na pwedeng matawagan ng ating mga kababayan to assist them in case nakakailanganin nila ng tulong? Okay. Thank you for that. No, may dalawa tayong hotline na I think this is also printed sa ating sa website natin, sa Facebook page din ng DOH Central Luzon. Should I mention it na here ba, Ma'am Angeline? Yes po, Doc. Go Okay. ahead po So para the po numbers, ma-reiterate no, din. pag smart, I think this is smart, 0919 089 and then 4231. Let me just repeat that. 0919 089 4231. And another line is Globe 0917 808 2944. I repeat that again, 0917 808 2944. So, ito po yung mga hotlines na we receive your calls for any form of assistance that you need from us. Kung hindi naman po namin mapoprovide, kasi marami pong tumatawag sa amin, we are redirecting them. Let's say for example, ang concern nila is MAIP or medical assistance during times of disaster, nare-redirect po namin. So lahat po ng mga calls na nare-receive namin ay we provide assistance to them or we redirect them to those who can help them. Thank you so much. Ayan, thank you po, Doc. No? And although these hotline numbers po are published rin naman po sa ating Facebook page, sa ating mga nakaraang postings, ulitin ko na lang din po, especially ilan po sa ating mga kababayan ay nagsisik din ng yung 11-digit contact number na kayang-kaya nilang tawagan even without the use of landline. So for Smart po, 0919-089-4231 and for Globe, 0917-808-2944. So sa atin pong mga participants today and sa mga nakikinig po through our Facebook Live, you can save these numbers po para rin po sa ating reference. And ayan po, no? So non-stop ang ating mga paghahanda para sa pagresponde sa mga disasters na ating posibleng makaharap hindi lamang sa Central Luzon, kundi maging sa labas nito. Thank you po, Doc Mai and the whole DreamH team for answering these questions as part din po ng preparation and response natin.
And dito na rin po nagtatapos ang ating mga talakayan para sa umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga naging resource speakers, kay Sir Reden ng JBL-MGH, kay Ma'am L ng NCD, kay Ma'am Almira ng IDC, at kay Doc Mai ng DreamH. Umaasa at naniniwala po kami dito sa CLCHD na makatutulong ang mga diskusyong ito para mapanatiling malusog at ligtas ang ating mga kababayan dito sa Central Luzon. And to our participants and viewers, do we have more questions po kaya para sa ating speakers? Ayan. Kung sakali man po ay maaari niyo po itong ipadala sa mga katanungan sa pamamagitan ng evaluation form na nakalink ngayon sa ating chat box at sa comment section ng ating Facebook Live. And gaya rin po kanina, no, makikisuyo po kaming masagutan ng evaluation form na ito para rin po sa ikauunlad at ikai-improve ng ating mga susunod na talakayan. Salamat po. At hihingi na rin po namin ang oportunidad na ito para kumuha ng photo or screen capture kasama ang ating mga participants sa session na ito na patuloy na tumatangkilik sa ating online talakayan. Mangyari lamang po na paki-open po ang ating mga cameras. Ayan. So medyo marami po tayong participants today, no? So i-hold lang po natin ang ating mga ngiti and we will be taking screenshots po dahil we have 3 pages right now. So for the first page po, 1, 2, 3. Yes po. Second page po. And third page. 1, 2, 3. Ayan po, maraming salamat po for showing us your pretty smiles today, this Monday. And sana po ay marami kayong natutunan mula sa ating health experts. Maraming salamat po sa mga nakilahok, naway maikalat natin ang mga wastong kaalaman na ito sa ating mga komunidad. Patuloy po tayong magsama-sama sa pagsusulong ng ating kalusugan. Magkita-kita po tayo muli para sa susunod nating health tips session upang talakayin ang iba pang usaping pangkalusugang importante para mapanatili nating healthy ang ating mga sarili. Muli po ay isang mapagpala at malusog na umaga po sa ating lahat.